Hello po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, meron lang po tayong reaksyonan po mga kabida, no? Ito hong highlight po, isa sa mga highlights ng rally po kagabi, ano? Sa Maynila mga kabida. Actually, rally po ito ni Mayor Esco Moreno, kung saan po ay bumisita po, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte po mga kabida, no? Dumadagundong yung sigaw ho ng mga tao doon, ano? Lalong-lalo na yung pagdating ho ng Vice Presidente po ng Pilipinas. Isa sa mga highlights doon po makabida yung pangungutya po ano, ni VP Sara doon po sa seal of the Vice President. Ano po? Di ba meron pong seal yung Vice President, yung nakalagay po doon may logo, di ba? Every time meron pong speaking engagement po ito hong si Vice President Sara Duterte, nilalagay yan sa rostrum, di ba mga kabida? Okay? So, yun. Ang ginawa po ng Vice Presidente po makabida, kinuha niya yon yung seal sa harap mismo niya, no? Tinanggal po niya kasi ho, ang sabi daw niya is hindi ho naaangkop daw makabida doon po sa event na yon. Kasi yung seal, ginagamit lang daw yon para sa mga speaking engagement relative to the office, the function of the office of the Vice President, ano? Which is tama naman po, di ba? So, tinanggal niya yon. Pero while tinanggal niya yung seal na yon mga kabida, nangungutya po itong si VP Sara sa mga tao na nanonood po, ano? Ang sabi po niya doon, papalitan po natin ito ng seal of the office of the President. Yun, naghihiyawan yung mga tao, mga kabida, no? Okay, ito, pakinggan muna natin itong video na ito. Kukultisin na lang po natin mga kabida kung sino pong may-ari po ng video na ito. Narito po. Mga kampanya po ako sa inyong lahat sa dalawa. Ang galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Oo, palitan natin ng seal Ayun, ng Office of the President. nangungutya talaga. So, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction po ng Malacanang ho dito, ano? Lalong-lalo na po, ito hong si Yusek Claire Castro kasi siya yung parati hong dumidepensa po, ano? Kay PBBM, ano? Baka maiirita naman po itong si Yusek Castro, ano? Dito ho sa patutsada po mga kabida ni Vice President Sara Duterte, yung batikos nga ni VP Sara dun po sa murang bigas, yung 20 pesos per kilo, no? Na plano hong ibenta po mga kabida ng gobyerno dyan po sa Visayas. Nag-react agad dito hong si Claire Castro. Okay? Sinabihan po niya yung si VP Sara na sana huwag maging crab mentality, ano? Although wala ho siyang binanggit na pangalan, pero alam naman po natin po mga kabida na kanya hong pinatamaan po ay ito hong si VP Sara, no? Okay? So baka po mag-react po siya dito, ano? Baka sasabihin po niya, kailangan maging presidente ka muna. Okay, bago po makuha mo yung seal ng Office of the President. Di ba? Baka sasabihin po niya, ambisyosa, ito hong si VP Sara, ano? Anyway, may K naman po, ano? Yung pagiging ambisyosa po, ano? Kung sakali hong ambisyosa po itong si VP Sara po makapida, ano po, no? Unang-una, frontrunner po yan, ano? Hindi po maitatanggi po yan mga kabida na frontrunner po itong si Vice President Sara Duterte para po sa pagiging presidente po ng Pilipinas come 2028, ano? So far wala pa pong kandidato na pwede hong dumikit doon po sa popularity po, ano, ni VP Sara po mga kabida sa pagka-presidente po ng Pilipinas. Kaya may K po itong si VP Sara na magsalita, no? Na lalong-lalo na po kung patungkol po sa 2028 presidential election. Okay? So, hindi ho dapat mairita itong si Claire Castro sa ginawa po ni VP Sara. Kasi realidad po yun. Ano? Realidad po yun na may posibilidad na magiging presidente po itong si VP Sara, no? Unless, okay? Unless mga kabida, kung mai-impeach po ito sa Senate, ano? Alam naman po natin, meron po siyang kinakaharap po ngayon na impeachment trial, ano po? Diyan po sa Senado po mga kabida, no? Dito ho sa mga aligasyon po ng pagwaldas ng pera sa kanyang confidential funds, ano? Okay? Which kailangan pong i-prove po yun, ano po mga kabida? Diba? Kung sakali hong ma-impeach po ito,
wala tayong magagawa, no? Wala hong magagawa po itong si VP Sara, no? Yung kanya hong goal na tatakbo po sa 2028, hanggang ano na lang yun, plano. Okay, pero ito, kung hihiramin natin po yung sinabi po ni Ted Filon, mga kabida, na kailangan hong lumpuin po ito hong si VP Sara ng kanya hong mga kalaban. Kasi pag hindi ito magawa po, mga kabida, at makakasurvive po itong si VP Sara sa kanya hong impeachment trial, nako, lagot talaga yung kanyang mga kaaway po sa politika, no? Yung kanyang mga kalaban na umapi po sa kanya, sa kanyang pamilya, no? Sigurado ako na re-respect talaga itong si Vice President Sara Duterte. Hindi kasi nila kilala itong si VP Sara, mga kabida, no? Akala po siguro nila wala, weak woman lang po ito, no? Hindi siya ganun. Okay? Kung ano yung perception po natin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay? Kung ang tingin po natin sa kanya is astig, okay? Wag ho ninyong ikukumpara ito kung si VP Sara. Kasi si VP Sara po, mga kabida, mas astig po kay Digong. Ito hong si Vice President Sara po, mga kabida, sa lahat ng tao at nakakaharap po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kinatatakutan po niya, no? Kasi kilala po niya itong si VP Sara, mga kabida. Alam po niya kung ano po yung ugali at saka paano ho magalit ito kung si VP Sara, no? Diba? So, yun po. Kung ano yung kanilang impression po kay Digong, okay? Kung stricto ho ang impression po nila kay Digong, kung ang tingin po nila kay Digong po ay matapang na tao, okay? Mas pa itong si Sara Duterte, mga kabida. So, yun yung dapat tatandaan po ng kanyahong mga kritiko, kanyahong mga kalaban, yung mga umapi po sa kanya. Okay? Tama yun si Ted Filon. Okay? Pag nakakasurvive po ito hong si Vice President Sara dito ho sa kanyahong krisis ngayon, okay? Yun, siguradong re-rest back talaga ito. Abangan yung rest back po niya, no? Okay? So, yun po, ang sa akin lang, okay, hindi ho dapat mag-react ang Malacanang po dito sa kanya hong patutsada kasi biro lang po yun, biro na may something katotohanan po, may realidad po, Yung popularity niya po ngayon, ibang-iba talaga, mas lalo hong tumaas, mga kabida, Lalong-lalo na po nung nakita ko nila yung pagiging strong po ni VP Sara sa nangyari ho sa kanila pong pamilya, Inaresto po si dating Pangulong Duterte, dinala po sa International Criminal Court, Mandakin yung, mga kabida, andun lang po si VP Sara sa The Hague, Netherlands. Ginawa po yung survey March po, Okay? Pagkatapos po ng, I think March 23 ata yun, hanggang 29. Okay? Ginawa yung survey March 23. Si Sara po ay nasa The Hague, Netherlands. Wala ko siyang ginawa sa Pilipinas, Hindi ho siya nagpa-function as Vice President po ng Pilipinas. Pero mantakin nyo, yung kanya hong ratings, yung performance po niya, mga kabida, nasa 59. Samantala yung kanya hong trust rating, nasa 61 po, Napakataas. Okay? Mas lalo ho siyang tumaas sa survey na ito kung ikukumpara nung bulan ho ng Pebrero, Okay? Wala ho siyang ginagawa. Kaya nagtataka yung ibang mga kritiko po ng Vice Presidente. Bakit tumaas po itong si VP Sara, Samantala itong si President Marcos nagtrabaho raw dito sa Pilipinas. Okay? Dami hong speaking engagement, So it goes to show po, mga kabida. Partida po 'yon, Wala pang ang ginagawa yung Vice Presidente, ganun nakataas yung kanya home ratings, how much more, kung magtatrabaho po itong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida. So yun yung aabangan po natin, sa next survey. Okay? Since andito na po sa Pilipinas si VP Sara, nagtatrabaho na po. In fact, kung ano yung ginagawa po ni PBBM na nangangampanya, kasama ho yung kanyang senatorial slates, ganun po yung ginagawa po ngayon ni VP Sara po, mga kabida, Kaliwat kanan yung kanyang endorsement. Marami ho siyang ini-endorso po ngayon
ng mga kandidato, lalong-lalo na po sa local level, ano, mga kabida. So, hindi ho imposible po mga kabida yung kanya hong presidential run po come 2028. Ano. Malaki ho yung tsansa po niya na magiging presidente po ng Pilipinas. Okay? Yung kanya hong biro na palitan yung seal ng Office of the Vice President to Office of the President. Okay? Mangyayari talaga yon. Okay? Mangyayari yon kung wala hong palakid po sa Senate. Kung hindi ho siya ma-convict po sa Senate. So, para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong comment at opinion patungkol po